Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jules at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natututo sa bawat hakbang ng buhay at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dalading mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. Hindi ko rin alam kung bakit dito ko naisip ilabas to. Siguro kasi, pag ikaw lang ang may alam ng sikreto, bumibigat. Para bang nakangiti ka sa mga tao, pero may bitbit kang bato sa dibdib. Ito yung kwento na hindi ko rin alam kung dapat bang ikwento o ilibing na lang sa sarili ko. Ako yung tipo ng batang lumaki na laging may baon pero walang yakap. Lagi akong may bagong sapatos, bagong polo. Pero hindi ko maalala kung kailan huling may yumakap sa akin at nagsabing, "Proud ako sa'yo." Sa bahay, okay naman kami. Pero parang lahat ng pagmamahal, laging pakabig, laging pakitang tao. Kaya siguro nung dumating si Ninang Rosel, parang automatic, kumapit ako. Galing siya abroad. Matagal na siyang wala dito. Pero nung dumating siya, parang biglang may nagpakita ng interes sa akin. Siya lang yung madalas magtanong kung kamusta ako, kung may kailangan ba ako. Hindi romantiko. Hindi landi. At least nung una. Hanggang isang araw nagyaya siya mag-La Union. Sabi niya, "Mag-unwind tayo para mawala stress mo sa school." Hindi ko alam kung bakit ako sumama, pero sumama ako. Baka kasi kailangan ko rin talaga ng pahinga. O baka gusto ko lang maramdaman na may nag-aalala sa akin, kahit mali. Pagdating namin doon, normal lang lahat. May dala siyang inumin, nagkwentuhan kami sa may dalampasigan, tumatawa, nagkukulitan. Pero napansin ko yung mga mata niya, iba yung tingin. Parang may binabalak pero hindi ko muna inisip. Ayoko mag-assume. Pero nung gumabi na, nung pareho na kaming medyo tinamaan ng alak, bigla na lang niya hinawakan yung hita ko. Hindi ko alam kung lalayo ako o hahayaan ko lang. Pero totoo yung naramdaman ko, mainit. Hindi lang dahil sa alak, kundi dahil may parte sa akin na matagal nang naghahanap ng ganong klaseng atensyon. Hindi ko rin siya tinanggihan. Sa totoo lang, hinayaan ko. Baka nga ako pa yung kusang lumapit. Kasi nung mga oras na yon, gusto kong maramdaman na may nagkakagusto sa akin, kahit mali. Gusto ko lang maramdaman na may gustong kumapit sa akin, hindi dahil kailangan niya ako, kundi dahil gusto niya ako. Nangyari na nga, doon mismo sa kwarto ng resort. Wala nang masyadong usap, puro init na lang. At sa bawat haplos niya, hindi ko alam kung bakit parang ang sarap. Hindi lang dahil sa katawan, kundi dahil may kakaibang kilig kapag ikaw yung pinili kahit hindi ka dapat piliin. Pero pagkatapos ng lahat, habang nakahiga ako, nag-isip ako ng malalim. Tama ba ito? Ako ba yung mali? Ako ba yung sumira ng respeto ko bilang inaanak niya? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa dami ng taong dumaan sa buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam na parang may gusto sa akin. Kahit bawal. At yun ang masakit. Bakit laging bawal ang mga bagay na nagpaparamdam sa'yo na importante ka? Bakit nga ba ganun? Bakit parang mas madali tayong mahulog sa mga bawal kaysa sa mga dapat? Nagsisimula pa lang ang kwento ko. Sana kayanin kong ikwento lahat. Kasi hanggang ngayon, ang tanong ko, kapag ba kulang ka sa lambing nung bata ka, natural na ba talagang maghanap ka ng lambing kahit saan, kahit kanino, kahit mali? Paano nga ba maging buo kung simula't simula? Kulang na? Minsan iniisip ko baka nga nagsimula lahat nung bata pa lang ako. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses ko narinig yung, "Oh, kumain ka na." Pero never ko narinig yung, "Anak, proud ako sa'yo." Kompleto naman kami sa bahay. Pagkain, damit, pang-project. Pero parang laging may butas na hindi ko alam kung paano pupunuin. Hindi ko rin kasi alam paano humingi ng lambing.
Kasi parang hindi naman uso sa amin yon. Wala ring nagturo kung paano ba talaga maging malapit sa magulang. Basta ang alam ko lang, kailangan kong maging okay. Kahit hindi naman talaga. Kaya siguro nung biglang naging madalas si Ninang sa buhay ko, parang automatic na kumapit ako. Noon, tuwing bakasyon lang kami nagkikita. Lagi siyang may bitbit na imported na tsokolate, pabango, sabon. Pero hindi ko naramdaman na close kami. Laging may distansya. Parang may dingding sa pagitan namin. Pero nung nag-college ako, nag-iba. Biglang may mga chat na, "Kamusta ka na? Kumakain ka ba ng maayos dyan?" At syempre, ako naman, natuwa. Kasi bihira akong tanungin kung okay ba ako, hindi lang kung kumain na ako. Nung una, kwentuhan lang. Puro advice about life, about studies. Tapos bigla na lang, may mga random na compliment. Gwapong inaanak. Ang laki mo na, hindi na kita kilala. Parang biro lang, pero ramdam ko, may ibang tono. Hindi ko alam kung bakit, pero nagustuhan ko yung feeling na may nag-aalala. Hindi ko na nga maalala kung kailan may huling nagtanong sa akin ng totoo, kung masaya ka ba? Parang si Ninang lang biglang nagbigay ng ganong espasyo. Siguro nga mali, pero totoo. Gusto ko yung feeling na parang may gusto sa'yo kahit hindi dapat. Hanggang sa dumating yung yaya niya sa La Union. Hindi ko in-expect. Hindi ko rin alam kung anong klaseng bonding ang inaasahan ko, pero hindi ko rin inisip na mapupunta kami sa ganon. Basta ang alam ko lang, nung mga oras na yon, wala akong ibang gusto, kundi maramdaman na may nagkakagusto sa akin, kahit bawal, kahit mali, kahit hindi tama. Minsan, naiisip ko, baka kasi kapag kulang, kasayakap nung bata ka, kahit sino na lang na magpakita ng lambing, kinakapitan mo agad. Kasi hindi ka sanay, hindi ka marunong tumanggap ng pagmamahal ng tama. Kasi hindi mo naranasan nung mga panahon na dapat natutunan mo siya. Hindi ako lumaking malambing. Hindi rin ako lumaking palakwento. Lahat ng sakit, tinatahimik ko lang. Kaya nung nagpakita, sininang ng atensyon kahit iba yung klase, hindi ko siya matanggihan. Kasi baka yun na yung lambing na matagal ko nang hinihintay. Baka yun na yung yakap na hindi ko nakuha sa magulang ko. Pero bakit ganon? Bakit parang laging mali ang mga bagay na nagpapasaya sa akin? Bakit parang kapag may dumating na pagmamahal, laging may kapalit? Parang hindi sapat na mahal ka lang. Kailangan may kapalit na init, may kapalit na lihim. Kaya ngayon, ang tanong ko sa sarili ko, may kulang ba talaga sa akin? O sobra lang akong nauuhaw sa lambing na kahit bawal sinasalo ko na lang? Paano nga ba matutong akala ko pagkatapos nung gabi na yon? Awkward na. Pero hindi. Parang mas lalo pa kaming naging close. Parang mas dumami pa yung mga chat niya sa akin. Halos gabi-gabi na. Kung dati puro kumain ka na, ngayon iba na, miss ko yung yakap mo. Sarap mo pala, inaanak. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa sarili ko. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang ikwento to sa iba. Pero sino ba naman ang kakausap ko tungkol sa ganito? Wala rin namang nagturo sa akin kung paano harapin yung ganito. Wala rin akong narinig sa bahay tungkol sa mga ganitong klaseng usapan. Basta ang alam ko lang, lagi akong pinapaalalaan na mag-aral ka ng mabuti, wag muna babae-babae. Pero walang nagsabi na, anak, kapag ganyan ang nangyari, ano bang mararamdaman mo? Kaya ako ngayon, naguguluhan. Hindi ako galit. Hindi rin ako masaya. Parang nasa gitna lang ako ng lahat. May parte sa akin na natuwa kasi. Aminin ko, ang sarap ng feeling na parang may gustong-gusto sa'yo. Pero may parte rin sa akin na parang ang dumi ko. Parang may tinawid akong linya na hindi ko na pwedeng balikan. Pero siya? Si Ninang? Parang wala. Lang. Parang proud pa nga.
Kung alam ko lang na ganyan ka kasarap, sana nun pa. Minsan pa niyang sinabi. Hindi ko alam kung biro o totoo. Pero ramdam ko yung gigil niya. Ramdam ko na parang gusto pa niya ulit. Ako naman, tahimik. Hindi ko siya tinatanggihan pero hindi ko rin siya nilalandi. Parang nakasabit lang ako sa pagitan ng gusto at hindi. Minsan tinatanong ko sarili ko, masama ba to kung pareho naman kayong may gusto? Pero biglang babalik yung katotohanan kamag-anak ko siya. Ninang ko siya. Siya dapat yung nagtuturo sa akin kung paano maging maayos na lalaki. Hindi yung siya pa yung unang sumira ng respeto ko sa sarili ko. Hindi ko rin siya masisi. Kasi baka pareho lang kaming may hinahanap. Ako, lambing. Siya, baka init. Pareho kaming may butas na gusto punuan. Pero bakit ganon? Bakit parang laging mali yung mga bagay na nagpaparamdam sa akin? Na importante ako. Hindi rin ako sanay sa ganitong mga bagay. Sanay ako sa mga simpleng bagay lang. Baon. Project. Grades. Pero ngayon ang bigat. Ang hirap. Parang ang dali lang kung sa kwento lang. Pero pag ikaw na yung nandun, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Minsan iniisip ko, kung wala namang nagsabi na bawal, dapat bang maramdaman ko to? O baka naman, kahit walang nagsabi, dapat alam ko na mali. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Lalayo ba ako? O baka magpakatotoo na lang ako sa nararamdaman ko, kahit alam kong mali? Ganito ba talaga pag kulang ka sa pagmamahal? Na kahit bawal, hinahanap mo pa rin. Kasi wala namang nagturo sa'yo kung paano hanapin yung tama. Pagbalik ko ng Maynila, parang wala lang nangyari. Routine ulit, school, projects, barkada, uwian, kain, tulog. Pero tuwing gabi, hindi ko mapigilan tingnan yung phone ko. Nagpa-flash yung pangalan ni Ninang. Namimiss ko na yung huli nating gabi. Minsan, ganun ang bungad niya. Minsan naman simpleng ingat ka palagi ha. Pero kahit anong simpleng salita niya, iba ang dating sa akin. Kasi hindi na siya simpleng ninang. Hindi na siya yung dating may bitbit na imported na sabon. Iba na. May mga padala rin siya. Bigla-bigla na lang may magno-notify ng GCash. Pambili mo ng lunch, sabi niya. Minsan, sapatos. Bumili ka na, ako na bahala. Sa labas, baka isipin ng iba, ang swerte ko. Pero hindi nila alam na bawat padala, may kapalit na bigat sa dibdib ko. Hindi ko nga alam kung paano tatanggapin. Regalo ba yun o bayad? Wala akong mapagsabihan. Kahit sa mga tropa ko, hindi ko kayang ikwento. Hindi nila maiintindihan. Paano ko rin naman ikukwento? Pre, alam mo ba, may nangyari sa amin ng ninang ko. Sino namang matinong kaibigan ang hindi mapapangiwi sa ganyan? Kaya tinikom ko na lang. Nilunok ko mag-isa. Hindi ko rin masabi sa nanay ko. Kasi kahit anong nangyayari sa akin, ang tanging tanong lang niya, "Anak, kumain ka?" Na ba? Wala nang iba. Hindi niya rin naman ako tinuturuan kung paano magkwento ng totoong nararamdaman ko. Akala ko dati, kapag may nagmamahal sa'yo, gagaan ang pakiramdam mo. Pero bakit parang baliktad? Parang mas lalo akong nalulunod sa mga tanong ko. Hindi ko alam kung mahal ba talaga ako ni Ninang o baka nadala lang siya ng init ng katawan. O baka ako rin. Baka nadala lang ako kasi, sa totoo lang, matagal ko nang gustong maramdaman na importante ako. Pero yung totoo, hindi rin ako sigurado kung gusto ko yung ginagawa niya. Kasi bawat notification ng chat niya, may kasama ring guilt. Parang dalawa yung buhay ko. Sa school, okay ako. Formal. Ayos. Pero paggabi, pag nag-isa na ako, biglang bumabalik lahat ng nangyari sa La Union. Bawat hawak niya sa akin, bawat bulong niya, bawat titig na parang hindi na ninang, kundi babae na naghahanap ng init. Ramdam ko pa rin. Minsan naiisip ko,
Ano kaya kung sinabi ko na lang na, ayoko, baka mas madali. Pero hindi ko rin kayang tanggihan kasi parte rin ng sarili ko. Hinahanap yung lambing na hindi ko nakuha sa ibang tao. Lalo na sa bahay, laging may pagkain. Laging may pera pang baon. Pero wala akong matandaan na may yumakap sa akin ng mahigpit. Yung tipong mararamdaman mong anak, importante ka. Ngayon hindi ko alam kung paano tatapusin to. Kung iiwas ako, baka mawala na naman yung atensyon. Pero kung magpapatuloy, baka lalo akong masira. Paano nga ba tumigil sa isang bagay na kahit alam mong mali, yun lang ang nagpaparamdam sa'yo na hindi ko na mabilang kung ilang beses ko tinanong sarili ko kung bakit ako pumayag. Dahil ba lalaki ako kaya dapat lang maging mapangahas? Dahil ba normal lang para sa lalaki na sumakay sa ganitong sitwasyon? O baka kasi nung oras na yon, gusto ko rin. Hindi ko rin alam kung totoo yon o niloloko ko lang sarili ko para hindi ko maramdaman yung bigat ng ginawa ko. Pero ang totoo, hindi siya okay sa akin. Hindi ko kayang ipagsigawan to. Hindi ko kayang ikwento. Kasi hindi ko rin maintindihan kung ako ba yung mali o ako rin ba yung biktima. Kasi 'di ba dapat pag lalaki ka, ikaw yung dapat may control. Ikaw yung dapat marunong umiwas. Pero paano kung yung mismong taong inaasahan mong gagabay sa'yo, siya rin pala yung magtutulak sa'yo palapit sa mga bagay na hindi mo pa kayang intindihin? Gabi-gabi ko tong iniisip. Minsan habang naglalakad ako papuntang school, minsan habang nakaupo lang ako sa jeep, tulala. Sa labas, parang normal lang lahat. Sa barkada, nagtatawanan. Sa bahay, kumain ka na ba? Pero sa loob ko, parang may piraso ng sarili ko na hindi nabuo. Parang may sirang parte na hindi ko alam kung paano aayusin. Minsan naiisip ko, baka kasalanan ko. Kasi hindi ko naman siya tinanggihan. Hindi ko rin siya tinulak. Nagpabigay ako. Nagpadala. Pero kung babalikan ko, bakit parang wala rin naman akong ibang pagpipilian? Hindi ko rin naman kasi alam paano magsabi ng ayoko, lalo na kung ang inaalok sa'yo, hindi lang katawan kundi yung pakiramdam na importante ka, na may gusto sa'yo. Pero ngayon, parang wala na akong maramdaman. Parang nagiging automatic na lang lahat. Okay lang ako. Lagi kong sagot kahit hindi naman totoo. Kahit minsan gusto ko na lang sumigaw. Hindi ako okay. Pero wala rin naman akong mapagsisigawan. Hindi ko nga alam kung paano ba dapat magkwento ng sakit. Lalo na kung bata ka pa lang, hindi ka tinuruan kung paano magsabi ng totoo tungkol sa nararamdaman mo. Hindi ko rin alam kung marunong pa akong magmahal ng tama. Kasi kung ganito pala yung simula ko, puro lihim, puro tanong, puro mali. Paano ko pa malalaman kung ano yung tama? Baka kaya ako naguguluhan kasi simula't simula pa lang, hindi ko naranasan yung klase ng pagmamahal na hindi kailangan pagdudahan. Hindi yung parang laging may kapalit. Hindi yung parang utang na loob. Ngayon, tanong ko sa sarili ko, paano ko malalaman kung mahal ka talaga ng isang tao? Kung ang tanging pagmamahal na kilala mo, laging may kasamang guilt? Paano ko uumpisahan ulit kung hindi ko naman alam kung saan ako nagkamali? Paano ko mararamdaman na buo pa ako kung pakiramdam ko, hindi ko nakilala sarili ko? Hindi ko akalaing ganito pala yung pakiramdam. Kapag may isang tao na hindi mo kaano-ano, hindi ka kadugo, tapos biglang tatanungin ka ng kamusta ka? Hindi yung tanong na automatic lang, kundi yung totoo. Yung parang gusto ka talagang marinig. Pumasok siya sa buhay ko nung mga panahon na hindi ko alam kung saan ko ilalagay sarili ko. Kaklase lang, hindi close. Pero yung simpleng pag-upo niya sa tabi ko nung lunch break, yung hindi siya nagmadali na umalis kahit wala kaming masyadong napag-uusapan, doon ko naramdaman na may ibang klase pala ng presensya. Hindi niya kailangan magsabi ng kung ano para maramdaman ko na hindi ako invisible. Minsan, tatawa siya sa mga corny kong biro. Minsan tatahimik lang siya pag nagkukwento ako pero yung mga mata niya hindi umaalis sa akin.
Hindi tulad ng mga chat ni Ninang, puro pa cute, puro landi, puro miss na kita, gusto kitang tikman ulit. Eto, walang ganon. Wala. Akong nararamdamang pressure na kailangan kong ibigay yung sarili ko para lang maramdaman na mahalaga ako. Pero hindi ko rin kayang sabihin lahat. Hindi ko kayang ibuhos yung buong kwento. Natatakot ako. Baka kapag nalaman niya yung mga nagawa ko, mag-iba rin tingin niya sa akin. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung ano na ba talaga ako ngayon. Hindi ko alam kung marumi na ba ako o ginusto. Ko rin ba talaga lahat ng nangyari? Hindi ko pa rin ma-line up sa utak ko kung sino ba talaga ako ngayon. Pero kahit papano, yung simpleng presensya niya, yung simpleng pagtanong niya kung okay ka lang ba talaga, kahit hindi ko masagot ng buo, kahit hindi ko maamin lahat. Ang sarap sa pakiramdam. Kasi kahit sandali lang, kahit ilang minuto lang sa isang araw, nararamdaman kong totoo ako. Hindi ako kailangan pagtripan. Hindi ako kailangang suhulan ng padalang sapatos o GCash para lang pansinin. Ewan ko. Baka ito yung hinahanap ko. Hindi yung katawan, hindi yung kiliti, kundi yung may isang tao na magtatanong sa'yo hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil gusto ka lang niyang marinig. Pero paano kung malaman niya lahat? Paano kung malaman niyang hindi ako buo? Kakayanin niya kayang manatili? O baka tulad ng iba, lalayo rin siya? Paano ko mararamdaman na deserve kong mahalin ng totoo kung ako mismo? Hindi ko alam kung totoo pa ba ako? Gabi na nun, yung tipong lahat tahimik na. Nakahiga lang ako, hawak yung phone, scroll ng scroll, pilit nililibang sarili. Tapos biglang nag-vibrate. Message. Alam ko na kung kanino galing, kahit hindi ko pa tinitingnan. Binuksan ko. Hindi ako nagkamali. Miss na kita. Gusto mo ulit? Parang automatic na gumalaw yung daliri ko. Parang sanay na akong sumagot. Pero iba na yung pakiramdam. Hindi na kilig, hindi na yung excitement na dati kong nararamdaman. Hindi ko alam kung dahil ba nahanap ko na yung hinahanap ko sa simpleng kamusta ka ng iba or dahil napagod na ako. Hindi ko naman itatanggi. May part pa rin sa akin na hinahanap yung kiliti, yung init. Pero mas nangingibabaw na yung pagod. Hindi pagod sa katawan, kundi pagod sa pakiramdam na parang laruan lang ako ng kung sino. Pagod na akong gawing panakip butas, pampalipas libog, pampalipas lamig ng gabi. Napaisip ako, bakit nga ba ako lagi pumapayag? Dahil ba gusto ko talaga? O dahil feeling ko, wala nang ibang magkakagusto sa akin kundi yung mga taong may kailangan lang sa akin? Baka kasi yun lang ang nakasanayan ko. Laging second choice, laging pahaging, laging patikim lang pero hindi kailanman buo. Ilang minuto kong tinitigan yung message. Ilang beses kong sinubukang i-type yung kailan mo ako pupuntahan. Ulit? Pero binura ko rin. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito na parang wala lang. Kasi ako na mismo yung nasasaktan. Ako na mismo yung nawawala sa sarili ko. Hindi ako nag-reply. Hindi ko pinansin. Pinatay ko yung notifications. Gusto ko na muna ng katahimikan. Hindi ng katawan, hindi ng kiliti, kundi ng totoo. Gusto kong maramdaman na hindi ko kailangang ibenta yung sarili ko para lang mapansin. Masakit. Hindi ko ipagkakaila. Kasi minsan, mas madali yung sumabay na lang sa bawal kaysa harapin yung lungkot na mag-isa ka. Pero siguro, kailangan mo talagang masaktan ng minsan para hindi ka na bumalik sa paulit-ulit na sugat. Ewan ko kung tama to. Ewan ko kung hanggang kailan ko kayang tiisin. Pero ang alam ko ngayon, ayoko na maging palamig ng iba. Ang gusto ko na. Kahit minsan, yung ako naman ang piliin hindi dahil kailangan nila ako, kundi dahil mahalaga ako. Pero paano kung wala talagang ganon? Paano kung hanggang dulo, bawal lang talaga ako? Paano kung hindi ko kayang buuin sarili ko nang mag-isa? Hindi ko rin talaga alam kung paano magsimula ng ganitong kwento.
lalo na kung ang totoo, hindi pa rin ako buo hanggang ngayon. Hindi ito yung klase ng kwento na may happy ending. Hindi rin siya tragic. Basta, ganun lang, buhay pa rin. Araw-araw bumabangon ako, pumapasok, kumakain, natutulog. Pero sa loob ko, parang may basag. Parang may parte na iniwan sa kung saan. Hindi ko alam kung kailan ko pa mararamdaman yung buo talaga ako. Hindi ko alam kung darating yung araw na masasabi kong okay na ako. Pero kahit papaano, natuto akong pumili. Natuto akong hindi sumagot sa mga chat na alam kong magdadala lang ng bagong sugat. Natuto akong huwag ibigay yung sarili ko sa mga taong gusto lang ako dahil sa katawan ko, hindi dahil sa pagkatao ko. Kahit na totoo, minsan namimiss ko rin yung pakiramdam na may naghahanap sa'yo, kahit bawal. Kasi minsan, yung bawal, yun lang ang nagbibigay ng konting saya kahit alam mong mali. Pero ngayon, mas pinipili ko na yung lungkot na totoo kesa sa saya na fake. Mas pinipili ko na yung tahimik na gabi kesa sa mga chat na alam kong hahatak lang sa akin pababa. Hindi pa ako magaling magtapat ng nararamdaman. Hindi ko rin kayang sabihin lahat ng to sa nanay ko. Kasi sanay na akong hindi pinakikinggan. Baon, allowance, tanong kung kumain na. Pero wala yung tanong kung masaya ba ako, kung pagod na ba ako, kung gusto ko bang yakapin. Kaya siguro ganito ako. Siguro kaya ako naging ganito. Laging hanap ng ibang yakap, ibang init, ibang tao na baka sakaling doon ko mahanap yung hindi ko nakuha sa loob ng bahay. Pero ngayon, kahit hindi pa buo, alam ko na may mga bagay akong kaya ko nang hindi ibigay. Hindi dahil hindi ko kayang magbigay, kundi dahil hindi lahat ng tao deserving tanggapin yung mga parte ng sarili kong buo pa rin kahit papaano. Ngayon, ang tanong ko lang, paano nga ba maging buo kung simula't simula parang hindi ka naman buo binuo? Paano magmahal kung ang una mong natutunan, bawal agad? Paano ba maging tama kung ang mga unang yakap na natikman ko, puro bawal? Paano ba magmahal kung hindi mo naman talaga natutunan?